na ang ika-13 na chamber, ang unang matatapos, kaya agad na niya itong pinuntahan. Saktong-sakto na pagkabukas ng chamber, ay papasok na rin si Lian Xiao, na siyang ikinagulat ng katatapos lang sa chamber na yon. Lahat ng nakakita ay nagtataka, at hindi makapaniwala sa nangyari, na para bang alam na agad ni Lian Xiao, kung sino ang unang matatapos sa mga chamber. Malapit na sanang makapasok si Lian Xiao, nang bigla siyang hinarang ni Yu Hezeng. Inalok niya si Lian Xiao, na siya na ang paunahin, dahil kakarating lang naman daw ni Lian Xiao, at sila'y matagal nang nag-eintay sa chamber. Hindi nagpatinag si Lian Xiao at pinalaya si Yu Hezeng na ikinainas naman ito. Tumawa ito ng malakas, at nilabas ang 7 nitong chakra, kasabay ang teknik na may aura ng tigre. Nakita ito ni Lian Xiao, ngunit hindi man lang ito natinag, dahil alam niyang may kulang sa ginawa ni Yu Hezeng. Pinakita ni Lian Xiao ang totoong teknik, at napalabas niya ang aura ng isang dragon, na lubos na nagpahina sa spirit ni Yu Hezeng, dahilan para matalo ito. Sa gitna ng laban ay umiksena ang isang babae, at pinatigil Yu Hezeng. Inutos nitong tumigil na, at ibigay na kay Lian Xiao ang chamber. Nang makita ni Lian Xiao ang babae, ay agad naman niya itong nakilala, dahil ang babae na ito, ay ang babaeng hinahabol ng dating si Lian Xiao, bago pa sumanib si Emperor Gu Feiyang dito. Nakita nito mula sa kanyang memorya, kung anong mga sinapit ng batang si Lian Xiao sa kamay, ng babaeng si Luo Landan. Hindi na pinag-aksayahan ni Lian Xiao ang dalawa at agad nang pumasok sa chamber. Sa loob ng chamber, ay may 2 itim na statwang bakal, na tinatayang ang edad ay 100 taon. Wala nang sinayang pa na oras si Lian Xiao at sinimulan na ang ensayo. Sa kanyang tansya ay aabutin siya ng 10 taon para makabalik sa Nine Heavens Realm. Makalipas ang ilang araw na pag-e-ensayo ay halata sa katawan ni Lian Xiao, ang hirap na kanyang dinana sa loob ng chamber. Habang si Lian Xiao ay nasa loob ng chamber, ay wala siyang kamalay-malay, na ang kanyang laban sa pagitan nila ni Yu Hezeng, noong nakaraang araw, ay kalat na kalat sa buong paaralan. Matapos ang 3 araw, ay lumabas na si Lian Xiao sa chamber, at hindi makapaniwala ang mga nakakita sa kanya, dahil para bang kagagaling lamang ni Lian Xiao sa isang digmaan. Iniisip ng iba na kaya nagpupersige si Lian Xiao, ay para makuha ang loob ni Luo Landan. Ang maingay na usap ay naantala, nang biglang sumigaw ang isang estudyante na nakakita sa loob ng chamber. Nagsipuntahan ang lahat at doon nadatnan nila, ang 2 itim na statwang bakal ay sira na. Hindi maipinta ang mukha ng mga nakakita sa loob ng chamber, dahil sa tingin nila ay hindi makatao ang lakas ng gumawa noon. Nakabalik na si Lian Xiao sa kanyang kwarto, at naiayos na rin ang kanyang sarili. Sa naging resulta ng kanyang ensayo ay namangha si Lian Xiao, sapagkat nalaman niya na ang katawan niya, ay higit na mas malakas sa katawan, ng taong gumamit ng 9th tier na medicine para linisin ang katawan. Sa ngayon, ang lakas niya, ay pasok na sa martial apprentice, at magagawa na niya ang mga simpleng pag-refine. Sa lalim ng kanyang iniisip, ay may bigla na lamang umatake sa kanya mula sa likod. Matapos niya itong masalag ay nakita niya na ang umatake pala, ay isa sa kaniyang mga kaibigan na si Chubby Han. Nawala sa ayos ang buto nito, na agad namang binalik ni Lian Xiao. Nagpunta si Han kay Lian Xiao, para ipagbigay alam na hinahanap ito ng kanilang guro, na si Luo Yunxiang. Bukod pa dyan ipinagbigay alam ni Han, na si Lan Fei, ay malapit nang makatuntong sa First Origin Realm, at kapag natapos na ito sa ginagawang ensayo, ay siguradong hahanapin nito si Lian Xiao, dahil ginalaw ni Lian Xiao ang mga alagad nito, na si Jufeng and Luo Jia. Pinahinahon ni Lian Xiao si Han, dahil isa lamang palang First Origin Realm si Lan Fei, kaya wala silang dapat ikabahala. Habang nagpapanik si Han ay pinatigil siya ni Lian Xiao, sabay hingi ng pera nito, dahil kailangan niyang bumili ng medicine. Hindi makapaniwala si Han sa inaasta ni Lian Xiao na para bang hindi na niya ito kilala. Bago pa makalabas ng pinto si Han, ay isang malakas na atake ang sumalubong sa kanya, iwan ni Lian Xiao, kasunod ng isa pa niyang kaibigan na puno ng bogbog. Sumulpot sa silang pintuan si Lan Fei, na agad namang nakilala ni Lian Xiao. Galit na galit itong kinompronte si Lian Xiao, dahil sa nangyari sa kanyang mga alagad.
Napuno ng galit si Li Yunxiao at naglabas ng nakakatakot na aura na agad namang naramdan ni Lan Fei. Sa takot ni Lan Fei, kinailangan niya nang unahan si Li Yunxiao sa pag-atake dahil kung hindi ay mawawalan na siya ng pag-asa pa. Sa unang salpukan ng kanilang sandata ay nagawa ni Li Yunxiao na masangga ang unang atake ni Lan Fei. Imbis na kabahan, ay napuno ng saya si Li Yunxiao dahil ngayon na lamang niya naranasan ang ganitong pangyayari na kailangan niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas sa isang laban. Nainis si Lan Fei sa pangmamaliit ni Li Yunxiao sa kanya, kaya umatake ito ng buong lakas. Ngunit sa isang saglit, ay mabilis na patalsik ni Li Yunxiao ang sandata ni Lan Fei. Ang lahat ng manunood ay nanahimik, kasama na rin si Lan Fei. Habang inaanalisa ni Lan Fei ang mga pangyayari, ay umatake na si Li Yunxiao at tinadyakan ito sa mukha na siya namang dahilan bakit ito tumalsik. Nawalan na ng kakayahang lumaban si Lan Fei dahil sa takot at sinamantala naman ito ni Li Yunxiao para makahakot ng pera kay Lan Fei at sa mga alagad nito. Agad namang sumunod ang mga ito at ibinigay ang kanilang mga ari-arian maliban kay Lan Fei na gustong bawiin ang diamante na kinuha ni Li Yunxiao dahil mahalaga ito para sa kanya. Ngunit pinapili siya ni Li Yunxiao kung ang mga alagad ba daw niya o ang diamante. Sa huli ay pinili ni Lan Fei ang kanyang mga alagad sa kadahilan ng baka lumayo ang mga loob nito sa kanya. Aalis na sana sila Lan Fei nang biglang umatake si Li Yunxiao. Sa bilis ng pangyayari, ay hindi na nakapaghanda si Lan Fei, at dahil hindi na niya magagawa pang makailag, ay ginamit niyang pangharang ang alagad niyang babae, na agad namang hinimite. Sa huli hindi tinuloy ni Li Yunxiao pag-atake dahil gusto niya lamang ipakita kung anong tao talaga si Lan Fei sa kanyang mga alagad. Matapos makaalis ni Lan Fei at ng mga alagad, ay pinalabas na ni Li Yunxiao ang kanina pang nanunood sa dilim na si Jierong. Nagulat si Jierong sa nakita at itinigil na ang masamang balak dahil sa takot kay Li Yunxiao. Naging isang maamong tuta si Jierong, ibinigay ang ingredients na kailangan ni Li Yunxiao at ginamo ang dalawa nitong kaibigan. Pagtapos nito ay hiningi niya na ang lunas sa kanyang sakit. Sa una ay nagalit si Jierong dahil akala niya ay pinaglalaroan lang siya ni Li Yunxiao, pero lingid sa kaalaman niya na walang pakialam sa kanya si Li Yunxiao dahil isa lamang siyang first-class alchemist. Matapos matinggap ni Jierong ang recipe na siyang lunas sa kanyang sakit, ay namangha ito, na pag-isip-isip niya na si Li Yunxiao ay isang totoong mapagkakatiwalaan at sobrang misteryosong tao. Dahil tapos na si Jierong sa kanyang pakay, ay nagpaalam na siya kay Li Yunxiao. Ngunit hindi pa pala nagtatapos ang delubyo ni Jierong dahil bukod sa lason sa kanyang katawan, ay may isa pa siyang problema, ayon ay ang unti-unting pagkawala ng kanyang power. At mas mahirap ito gamutin ng 100 beses sa una niyang problema. Dagdag pa nito na kahit mawala ang lason sa kanyang katawan, ay malabo na siyang makabalik sa pagiging first-class alchemist, at kung siswertehin naman siya, ay baka abutin ng 50 taon bago siya makabalik sa pagiging first-class alchemist. Ngunit kung si Li Yunxiao ang tatanungin, ay kaya niya itong ma-promote sa first-class alchemist sa loob lamang ng 50 na araw. Hindi naniwala si Jierong at sinabihan pa si Li Yunxiao na manloloko. Muli, sinabi ni Li Yunxiao na hindi si Jierong ganun ka-importante para bigyan ng pansin at lokohin. Sa titig ni Li Yunxiao ay nagbago ang isip ni Jierong at muli niyang tiyan tanong si Li Yunxiao kung kaya ba talaga nitong maibalik ang kanyang dating lakas. Sinagot siya ni Li Yunxiao na hindi lang ang lakas niya ang babalik sa loob ng 50 na araw, kundi pati ang pangarap niyang maging tunay na first-class alchemist. Tinanong ni Jierong si Li Yunxiao kung ano ang kapalit nito, at ang sagot ni Li Yunxiao ay simple lang, ayon ay ang maging kanyang alipin. Hindi pumayag si Jierong, subalit wala siyang nagawa dahil sa kung anong pressure ang bamalot sa kanyang isip at nagpaluhod sa kanya. Naramdaman niya ang lakas ng soul power ni Li Yunxiao na sa kahit anong oras ay kaya siyang lemunin. Binigyan siya ni Li Yunxiao ng 3 segundo para magdesisyon. Sa pagnilay-nilay ni Jierong ay napagtanto niya na kapag pumayag siya, ay maaari siyang makatungtong sa mataas na posisyon ng buhay, at kung hindi naman niya ito tatanggapan,
ay habang buhay niya itong pagsisihan, kaya huli ay pumayag na siya. Matapos ang mahabang kambansihan ay inabot ni Leon Xiao ang isang papel kay Jirong. Laking gulat nito nang malaman niya ang nilalaman ng papel. Ito'y walang iba kundi isang spirit training formula na may kakayang mapalakas ang soul power ng mag-eensayo gamit nito. Tuluyan nang ang bumigay si Jirong at naging sunod Sun Yuan kay Leon Xiao. Pinaalis na siya ni Leon Xiao at tatawagan na lamang kapag may kailangan. Habang naglalakad pabalik si Jirong ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang natanggap. Sa kadahilanang ang pinaka-importanteng bagay sa isang alchemist ay mapataas ang kanilang spirit energy, at para sa normal na alchemist ay magagawa lamang ito sa paulit-ulit na pag-practice ng alchemy. Gayunpaman ito'y sobrang bagal na paraan, sa kabilang banda ang spirit training ay ang isang mabisang paraan para mapataas ng mabilis ang spirit power, subalit, limitado lamang ang mayroon nito na kahit ang royal family ng bansa ay wala nito. Sa isip-isip ni Jirong ay sobrang swerte niya bilang isang alipin ni Leon Xiao.